yung pakiramdam, o halos lahat, yung pakiramdam na nalalayo ka sa mga taong mahal. At yung sakripisyo na ginagawa mo para mabigyan ng mas magandang kinabukasan yung mga mahal mo na naiwan mo. So parang yun hugutan ko. And aside from that, nung nag-shoot nga kami sa barko, actually yung kapitan na po mismo nagsabi, parang ganyan din yung itsura namin pag lumalayag kami ng matagal, mahaba na po, lalakihan na yung tiyan. So na-physicalize mo siya, no? Nakuha mo yung kasi for the captain of the ship to react like that, ibig sabihin, effective talaga. Alam mo, nung weekend, parang nag-research ako, parang parang as of the latest count, may 10 to 11 million Filipinos daw ang nagkatrabaho talaga abroad. And isa sa mga talagang kalaban nila is anxiety. Because they don't know kamusta na ba yung kanilang pamilya. Kim, may kinausap ka ba doon sa side naman ng mga naiiwan sa Pilipinas ng mga mahal sa buhay na you had to study their lives and what they go through in life? Siguro sa kaka-interview namin ng mga TNT, ng mga sa Showtime, siguro naipon na rin doon yung mga kwento sa utak ko na yung naiiwan ng asawa, kung anong ginagawa nila. And meron din akong mga friends na yung asawa nila nagtatrabaho sa ibang bansa. And wala pa naman ako nakakausap na nangaliwa habang yung asawa niya ay nag-OFW. So, personal research na lang. Okay, going to that next topic. LDR. Sabi daw talaga nila, long distance relationships, sila yung mga prone to infidelity and broken families. Danica, nung binubuo niyo ba to, may ganun kayong focus group discussion or study or research na nakuha? Marami kaming na-interview from abroad. Pero more than the physical distance, ang parating lumalabas yung emotional distance. Kasi diba sa panahon natin ngayon, parang sinasabi nga nila, ang dali na raw mag-OFW because of technology. Pero ako personally, parang feeling ko hindi pa rin. Kasi iba pa rin pag nasa harapan mo yung taong mahal mo. So yun, yung mas doon kami kasi minsan nagugulat kami yung mag-asawa magkasama sa bahay. Pero emotionally distant, yung parang mas yun yung kina-capture namin pag nag-i-interview kami. So, parang dun lang, ang pinakamasakit lang kasi for the OFWs, yung diba, umalis ka sa comfort zone mo. At katulad din pinakita sa scene, kasi diba boksingero talaga si Victor. Pwede siyang manakak pwede nang gantihan yung nananakit sa kanya, pero nag-a-adjust siya kasi kailangan niya yun para sa pamilya niya. Nagano siya, nag-pull back, di ba, si Victor. Okay, we have a next video. Let's play it. Yan na. Ang ginamig yata. Kumain na ba kayo? May ulam pa dyan sa ref. Sige, salamat. Dali. Okay ka lang ba? Okay lang yan. Ganito na mga kami ni Mama eh. So that scene naman, because there's a void na nawala yung kanyang mahal sa buhay, may ibang pumupuno. Yun ba yung Danica also that you discovered sa mga families na na-interview niyo? Yun talaga, yung pag emotionally vulnerable yung tao, tapos may automatic na available. Kahit sino yun, o kahit... Totoo ba yan? Ano siya kasi parang may emptiness ka na... May mga cases kami na parang very, diba, ang cases ng pangangaliwa sa call center. So, nanggagaling kasi yun sa as basic as pag nag-graveyard shift ka,
syempre yung mga gabing hindi mo kasama yung asawa mo, tapos nag-away kayo, nagkakaroon siya ng opening eh, tapos may makakausap ka na katrabaho, as basic as that Hindi na LDR yun, ha? Hindi na LDR yun, pero yung may opening. So, Right. yun, kaya pag emotionally vulnerable talaga ang tao, you need to be aware na hindi ako okay. Kasi anything na mahawakan mo na magpupuno ng emptiness na meron ka, kahit mali, kakapitan mo talaga. Kakapitan mo. Pao, Kim, kayo ba? Are you okay sa LDR setup? Well, given the chance, sana hindi. Pero kung wala talagang choice, try to make it work. Try to make it. Kim? Ako, naman depende naman kung gaano mo kamahal yung isang tao. Kung willing kang maghintay, kung willing ka, pero least na yun sa pwede kong tanggapin. Pero syempre, masarap pa rin pag nandyan siya, kayakap mo, mahawakan mo, nandyan sa tabi mo. Pero mahirap kasi pag sobrang layo. Depende na lang kung gano'n yung kamahal ng isa't isa. Hindi ko pa naman na-experience. Alright. Okay, we have another video. Nagpapanood sa kanila, panoorin natin. Parang horror Kung sino eh. Sorry kuya. Yung susi. Ako siya. May kailangan pa kayo kuya. Meron pa sabi na. Ang Shopee. Sigurado ka pa talaga dyan kay Mateo? Nakiutang na loob sa akin nun. Hindi magsasalita yan. Ano yan? Solar system. Di ba kailangan ni Abby? Ayun. Okay. I think this scene talks about yung mga enablers, yung mga konsentidor sa ginagawang kalokohan ng mga kaibigan. What are your insights on that, Race? Do you consider them accomplices? Yeah, it's hard to argue na if ikaw mismo alam mo mali yung ginagawa. Pero imbes na instead of trying to stop them from doing it, you're helping it. You're making the job easier for them. You're pretty much just as guilty. Diba? Saka minsan, hindi natin masabi kasi wala tayo din sa posisyon. Kasi iba din yung level of friendship. Kasi ang pinaghuhugutan dito is malaki ang utang na loob mo kay Alex. Kaya gano'n na lang din yung loyalty mo sa kanya. But do you think just in real life, ma-justify yun? I mean, nangyayari yun in real life? Oh yeah, that happens in real life. Pero Nangyayari na sa'yo? But basta all I can say is in relation to Mateo's character, even if it seems fun to break the rules, it's hardly ever rewarding. So Alright. Ito mag-exciting tong next na video natin. Let's play this. Hiwalay. Mas makakabuti sa atin to. Kasi, hindi ko naman mabubura sa isip na yung nagawa ko eh. Sa tuwing nag-aaway tayo, lagi mo nalang naiisip na niloko kita. Kung tatanungin ba kita ngayon, masasagot mo ba ako kung tatanggap mo ka ng buong-buo?
kung napatawad mo na ba ako sa nagawa ko. Na matatanggap mo na may ibang lalaking humalik sa akin. O diba? Kaya mas mabuti nang ayusin natin kung paano tayo maging magkaibigan para sa anak natin. Okay, ang tanong ngayon dyan, Kim and Pao, can a husband just accept the offer of friendship from a cheating wife? From a wife who cheated? Pao, what do you think? It's not that easy. Not easy. I think immediately hindi. Pero minsan sa katagalan na rin ng panahon at sa siguro depende na rin kung paano kayo mag-usap sa isa't isa. Yung patutungo nyo sa isa't isa maayos. Parang I think over time or eventually pwede. Kim, ikaw naman, parang napaano ka jaw drop ka doon. Lahat naman ng sugat, hindi naman siya agad-agad gumagaling. So lahat ng panloloko, hindi mo kaagad mapapatawad. So I think it involves time and acceptance. And para na rin siguro sa sitwasyon ni Juliana and Victor, may anak kasi sila, so may consideration din na kasama sa time, acceptance, and be considerate para sa anak niyo, para hindi naman siya matrauma or gano'n. I-set aside mo na yung hate. Pero yun nga, may time at yun nga, may oras na kailangan daanan yung proseso. Hindi naman din kasi siya in one click, okay, papatawad na kita, magbadira tayo para sa anak natin. May oras talaga. Ayan. Buwan, taon, or a decade. Maganda yung nabanggit mo na yung anak kasi tungkol dyan yung ating last video na inihanda. Ito, panoorin natin. Nagkaayos na ba kayo ni Victor? Anong akala niyo na? Hindi naman mawaway bata ito sa isang upuan na magkakaayos na mukha niya. Sabihin mo lang sa akin na may ginagawa ka, mapapanatag ng loob ko. Bakit mo ba napaka-importante sa inyo nung magsama ulit kami ni Victor? Matalang, marami namang mag-asawa dyan na hiwalay na. Wala din namang pagkakaiba doon. Kaya makikiuso ka? Gusto mo bang maramdaman ng anak mo yung pinagdaanan mo? Wala. Hindi naman ako may ipaghiwalay sa anak ko. Hanggat mahal ko si Abby, hindi niya mararamdaman na may kulang sa kanya. Mahal din ni Abby ang tatay niya. Hindi mo masisiguro yan. Ayan. So, ang tanong natin... Kaya mas maigi, magkaalis kayo mag-asawa. Iba na yung kailangan ko. Iba na rin hinahanap ko. Hindi naman bibigyan ni Victor yun. Kapag may nagbago ka, itatapo na yung luma. Yun. Kala ko magkasalita pa si Lola Pilar. Kala ko meron pa siyang input. Okay, ang pagkakaroon ba ng anak ay sapat ng dahilan para sa nag-away na mag-asawa na ayusin ang kanilang nalamatang relasyon kahit wala nang nararamdamang pagmamahal. In other words, can they be friends pa rin? Inay? Pwede naman. Kasi kung nag-start kayo as friends, pwede kayong ang ending, friends pa rin. Alam mo na, may interesting question pala ako, naalala ko bigla. Isa sa napansin ko sa linlang was, can you really hide the problem sa anak? Lahat tayo naging anak. Naitatago ba talaga sa atin yung nangyayaring problema sa mga magulang? Hindi. Kasi ang mga bata, akala mo lang ano sila naglalaro dyan. Pero ang dumbo ears yung mga yan. Alam nila yan. Kasi dumbo ears din naman nun eh. Right. So alam ko yun nangyayari, napaka-sensitive nila. Kahit wala kang sinasabi, alam nila. Kasi magkukwento yan pag medyo malaki-laki na. Yes. O diba no, ganito, ganyan, kayo ni Daddy, ganito, ganyan. Nangyari kay Abby yun. Nangyari kay Abby.
na-verbalize niya kay Victor. O diba, nakanood yung sa gym yata yun, nagsasalita siya doon. Yung eksena. Kim, Pao, did you learn something? Kasi, especially you, Kim, no? Kasi hindi ka pa nagkakaanak. But may natutunan ka ba dito on how to handle kung sakaling maging nanay ka in the future, issues, hiding it from the kid? Actually, wala ka talaga matatago sa bata eh. Kasi nandyan lang naman sila sa gilid, tsaka hindi mo alam kung ano yung tumatakbo sa utak nila. Ako naman naging anak din ako, and then hindi rin natago sa akin yung problema ng mga magulang ko. And hopefully in the future, may paliwanag ko na maayos sa anak ko kung ano man ang nangyayari sa paligid para hindi rin siya matrauma in a way. Or hindi iba yung pagkakaintindi niya sa nangyayari sa magulang niya. Alright. Pao, ikaw, you're already a parent. So, how did you handle that? Sa akin naman, Sir MJ, parang you always try to not take negative things or negative side na nakikita mo sa parents mo. Pero consciously while growing up, parang nagagawa mo in a way. So, what I really like doing is, or try is really focusing on myself and looking within. Kasi parang ang hirap mag-ayos ng iba kapag hindi mo pa naayos yung sarili mo or kapag alam mong hindi ayos yung sarili mo. Yeah, you do. Yeah. Okay naman yung sagot ng dalawa. I like it. Teka, masyado tayong seryoso eh. Medyo lagyan natin ng konting fun pang ating kwentuhan. Meron akong tatanong sa inyo. Meron kayong mga hawak-hawak ngayon dyan na yes or wit. Yes or wit. Sa likod nyo, inay. Ayan. So magtatanong ako ng ilan sa mga nangyari sa seryeng Linlang, and please tell me kung kayo sa personal na buhay ay na-experience nyo na ba ito? Alright? Okay. Ready na? Pao, meron ba kayo? Ay, ready? Ay, wow, I love it. Okay. Number 1. Nalinlang o naloko na ba kayo sa pag-ibig? Personal to, ha? Yes. Si Direk lang ang hindi. Si Direk lang ang wit. Hindi na linlang sa pag-ibig. Okay, sino ang care to explain? Kim, ikaw muna, since kayong dalawang bida. O, di ba, jaw drop, Kim? Nalinlang sa pag-ibig. Ay, nagulaguhin nila nag-change. Kim, explain. Wala lang pala. Lahat naman tayo naloko sa pag-ibig. Kasi wala nagmahal ka eh. Siyempre, masushoot ka talaga sa mundo ng kalokohan. Pero that's part of life. That's part of growth. So embrace the pain and learn something from that experience and you're good to go. Nice. Pao, ikaw naman? Same with Kim. Parang nangyari sa akin a long time ago. I was young and she was young and marami naman ako natutunan doon. Thankful na rin ako na nangyari sa akin. And I had to experience it. Part ng journey ika ka di ba? Alright, next. Naagawan ka na ba ng jowa? Yes or wit? Go, Kim. Ay, taray. Si Kim, wit. Si Paolo, yes. Ikaw. Wit. I love it. Pero naalala mo pa na, sabi mo hindi mo naalala eh. Parang gusto ko siyang alalahanin, pero masakit ang ulo ko ngayon. Selective tinanggal mo na sa memory mo eh. No? Ayo, Race, Danica, ano mga sagot nyo? Naagawan na ba? Ay, hindi ko. Bago ka pa maagawan, bitawan mo na siya. Ay! Iwasan mo na kaagad. Direct kayo. Wait. Ay, yes! Direct Jojo, totoo ba? Oo, dati pa yun. Ano ginawa mo? Wala. Name reveal. Nagpaka-Juliana ka ba? In-apply mo ba yan dito? Bata pa ako nun, tsaka busy sa work. Kaya hinayaan mo na lang. Nawala rin ng time. So I guess part to blame myself sa
Kasi walang time for him. Ooh. Okay, next. Naku, nasampal ka ba ng malakas dahil sa kalokohan mo sa pag-ibig? Wait. Aba, wala pang nasasampulan dito. Nang sampal because of pag-ibig. Eto, oh my God, nag-agaw ka na ba ng jowa na may jowa? Tataray, puruin pa lang lahat. Okay, next. Parang umabot ka na ba sa point na nakipag-confrontation ka sa isang tao or like makipagsuntukan or sabunutan ng dahil sa pag-ibig? Umabot na ba doon? With si Kim? Wait, aba! Ako ba ito pala na matagal lang? Wala naman pala mga violent reactions? Di ba? Eto. Hindi nakita mo. Sila Yils? Ay! Teka na, kailangan magpaliwanag. Hindi ako magpapaliwanag. I don't owe any value next to you. Diretso ka agad, eh, no? Oo, gano'n. Diretso na ka agad. Grabe. Kalat ko lang ang kinausap nila. I love it. Last question. Nabulag ka naman ng gusto sa pag-ibig? I think it's a unanimous answer. Lahat ay nabulag. Tayo naging tanga. Minsan. Kim, Pao, nabulag na sa pag-ibig? Ikaw, Kim, explain. Yes, how many times, Kim? Grabe naman how many times. Alalahanin ko pa ba? Nakakaiyak dyan. Grabe naman. Pero, it was a learning experience for you, for sure. Of course, lahat naman ng experience about love, about life, wala akong pinagsisihan, and that's part of life. So, I'm thankful. What was your most recent learning in love? Learning in love? To never stop loving. Kasi love naman comes in all forms. So, friendship, about love with your work and everything. Basta never stop loving. Because when one ends, one starts. Tayo din. Ba't tayo din? Grabe na nagsisigawan dito sa Dolphin Theater. Pao, ikaw? Yes, sabi mo na love is blind ka na noon. Well, ganun naman siguro, Sir Andre, parang when you love someone, you try to love them fully. So, palagi. Parang ibibigay mo ng buo, wala kang ititira? Ganun? Something like that. Something like that. Okay, thanks for